and faithless as the plan of God unfolds. Christian, won't you help the helpless? Won't you feed their hungry souls? Brother, sister, time is short now. Serve in love, live by faith. For the things of earth are passing. This could be the day. This could be the day that the Lord returns in glory. This could be the day that He calls His children home. So be faithful in service as you watch and pray for this, oh this could be the day. In these days of desperation, when it's so hard to live right, turn away from all temptation. You must fight against the night. Brother, sister, time is short now. Serve in love, live by faith. For the things of earth are passing. This could be the day. This could be the day that the Lord returns in glory. This could be the day that He calls His children home. So be faithful in service as you watch and pray. Oh, this, oh, this could be the day. This could be the day. We must live our lives. For in the wink of an eye, He will come for His bride. This could be the day that the Lord returns in glory. This could be the day that He calls His children home. So be faithful in service as you watch and pray. For this, oh, this could be the day. This, oh, this could be the day. Amen. Are you blessed? Amen. This could be the day na tayo po'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon Diyos. Salamat po, Pastor Norman, sa ating pong choir, sa ating pong pre-program nito. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos for this wonderful Sunday morning that He has given us. Amen? We really have many reasons to give God the glory. At ito na po yung isang pagkakataon na tayo po yung makapagbabalik ng ating pong papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Again, magandang umaga po sa bawat isa. At marami ako nakitang bisita. Mamaya po, i-recognize namin kayo. At good morning din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. At lalo na po sa ating pumala Bishop. Good morning po. Tayo pong lahat ay tumayo. As we start, please open your Bible in the book of Romans chapter 12, verse 1. Ating bumpig kasi ng sabay-sabay, ang pahayag, ang panawagan sa pagsamba, ganun din ang pahayag ng puso sa pagsamba. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay,
banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahig ng puso, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Please remain standing. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Please remain standing as we read the Word of God in the book of Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes, chapter 10, verses 1 to 10. Verse 1 says, Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a sticking savor. So doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left. Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and saith to every one that he is a fool. If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacifieth great offenses. There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler. Folly is set in great dignity, and rich sit in low place. I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Whoso removeth stone shall be hurt therewith, and he that cleaveth wood shall be endangered thereby. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength. But wisdom is profitable to direct. Shall we pray? Panginoon, Ama naming banal, dakila ka sa lahat. Tunay kang tapat palagi sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ibinigay niyo sa amin. Sa panibagong buhay, Panginoon, na patuloy niyo pinagkakatiwala sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pamilyang itong patuloy namin nakakasama sa bawat araw ng linggo at sa bawat pagkakataong makapagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang patuloy naming natatanggap at bagamat alam namin hindi kami karapat-dapat. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan patuloy namin na-enjoy sa araw-araw, Panginoon.
sa matatamis na fellowship, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tagapanguna, Panginoon, especially sa aming mahal na Bishop Freddy De Vega at sa kanyang pamilya. Sa aming resident pastor, Panginoon, kay Pastor Norman, sa kanyang buhay, patuloy pagpapagal sa inyo at sa bawat isa. Ngayon din, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkukulang sa araw-araw. Sa umagang ito, inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming gawain. Naway kayo ang matuloy na may taas at purihan sa bawat taong tatayo dito sa harapan. Ang inyong mga mensahe, Panginoon, maging paalala. Bigyan niyo kami ng pangunawa, Panginoon, upang mabaon namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Muli, Panginoon, kayo mabigay ng wisdom, Panginoon, sa dakilang taong gagamitin niyo, Panginoon, na maghahatid na inyong banal na salita. At sa bawat awit, Panginoon, sa bawat himig na aming maririnig, kayo ang may taas at mapapurihan. Muli, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Itinataas po namin ang gawain ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Let us remain standing at tayo po ay aawit po sa Panginoon. Amen. Let us sing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of all the ladies now. Amen, ladies. Sing on. Pakita po natin na tayo po ay masaya. All together now on the chorus. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service. All the gentlemen now. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service, all the Christians sing on the chorus. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Okay, pakita po natin yung mga ngiti po natin habang tayo po yung umaawit. Let us sing Joy in Serving Jesus. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last stanza. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. Let us all sing on the chorus. Joy, joy, joy in serving Jesus.
Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Great singing po. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Amen. Salamat, Brother Jonel. And this time, atin muna pong babatiin yung mga nagdiwang po ng mga kaarawan. Unang-una na po dyan. Nung 24, si Ma'am Milet. Andyan ba si Ma'am? Ay, mamaya, dito. Ayan, tawagin natin. Pa-plus natin yung mga nagdiwang. Ayan, si Ma'am Milet, Hermeline. Ayan, Hermeline. And then, alam ko marami itong 24 eh. Yan, si Brother Dennis. Si Brother Jonar. Di ba? Sabi maraming 24. And then si Ate Vilma. Sa exactly today. Si Ate Vilma. Nandiyan ba? Tapos si Sister Ara. Yan. Mamaya mag-connect tayo sa BFBC. And then, wala na. Yan ang mga nagdiwang. Asan na yung mga ano dyan? Okay, kanta po tayo ng Blessed Birthday. All together. Brother Dennis. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Kinakabahan kayo? Hindi. Blessed birthday to you. Sige po, a short message from Brother Dennis and Ma'am Milet. Thank you po. Short talaga, short. Okay po. Pastor mabait, very short. Maraming salamat din po sa pagbati po ninyo. Kabahan daw po kayo. Ayan. So, salamat po. Blessed birthday po, Brother Dennis, Ma'am Hermeline. Mamaya makikita po natin si Ma'am Milet later. But before that, again, isa sa mga joy natin dito po sa ating church, yung meron po tayong bisita. Amen? Kaya wag po tayong maghinawang mag-anyaya ng ating po mga kaibigan, kamag-anak, mga kasama sa work. And we are so happy this morning sa pagkasama po tayo ngayon. Bisita po siya ni Sister Cheryl. Alam ko mga kapatid niya po ito. Pag binanggit ko po yung pangalan, patayo na lang po para ma-recognize po kayo. Kanina sa baba, nasalubong ko rin sila. Kasama po natin this morning si Edward Claveria. Yan. Yan. Kapatid po yan ni Ma'am Cheryl, ni Sister Cheryl. Kasama rin natin si Charles Dave Claveria. Ayan. And then, si Janet Claveria. Ayan. At saka may kasama silang bata dyan eh. Ayan. And kasama din natin this morning, si Era Jerun Martinez. Ayun. Good morning. Ano ito? Sinong bisita? Walk-in. Oh, yun. Thank you so much. Kasama din po natin, bisita po siya ni Brother Bay. Kasama natin si Joselito Labestra. Ayun. Good morning. And also, bisita po siya ni Ma'am Pia. Kasama po natin, not sure if family po ito. Kasama po natin si Sandro Jerome Season. Ayan. Parang mahina na yung palakpakan natin. Ayan. Kasama din natin si Ma Verde Season. Maria Verde Season. Ayan. And also si Zion Jasper Season. Ayan. Okay? So, maliban po sa mga binanggit po natin, meron pa po tayong first time na nakasama na po kayo. First time. Okay, kung wala na po, tayo pong lahat. Yung mga bisita po, upo lang po kayo sa inyong lugar. Kakamayan po kayo ng bawat isa. Tayo pong lahat at tumayo as we sing, Ligaya ng buhay. Amen. Ligaya. Lapitan po natin yung mga bisita. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo.
receive it praise today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. And this time, yan, katulad po ng sinabi ko, makikita natin muli ang nagdiwang ng kaarawan. Tawagin po natin, Ma'am Milet. Yan. Magandang umaga pong muli po sa inyong lahat. Nawa po ay maging pagpapala po tong awitin po sa inyo. Sabi po dito ay kailangan po natin yung ibigay yung best po natin sa Panginoon dahil siya ang unang nagbigay ng kanyang best para sa atin. Whatsoever our hands are doing, let us do it with our might. Let us give our best to God who gave His best for us. Let us labor for the Master who obeyed His Father's task. Let our talents, time, and effort, our strength, our lives, our riches, be a burden to Him to all the years. God's grace, our best. If our lives are struggling in a mighty test, will He see His everyone His best? Hear the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is His test. Let us give our best to God who gave His best for us. Let us labor for the Master who obeyed His Father's
Amen. Yan, salamat po, Ma'am Milet. And this time, so tayo po ay ko-connect na po sa BC para po mapakinggan ang mensahe po ng ating pong mahal na bishop. Okay, so wala pong, as much as possible po, wala na pong mga nagsiselfone din. So kahit po naka-online po tayo, naka-connect po tayo sa Victory, so as much as possible, labas pa rin po natin yung ating pong mga Bible, yung ating pong mga notes as we listen to the Word of God mamaya po sa ating pong mahal na bishop. Okay? Iwasan po natin yung pagkukwentuhan. Thank you. Father, the master of time, he holds the world in his
can see your fingerprints upon my life, always seeking my best. There were times when your way would make no sense, but as you said, you have never left. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You hold my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. Looking up, I can see your sympathy. I doubt myself, but I'm sure of your love. Lavish grace was poured out at Calvary, securing for our home of love. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe you are always only good. You are always only good. You are always only good. Amen. Sing on. Sa una.
1. Man ought always to pray and not to faint. Luke 18, verse 1. Luke 18, verse 1. Man ought always to pray and not to faint. Luke 18, verse 1. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16 First Thessalonians 5:17. Without ceasing. Praise. First Thessalonians 5:17. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's cry? Some say the heaven is far away, but I feel it closer on me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer, coming out to Ayan, amen. Thank you so much po sa mga nagbigay ng special numbers. And for our last song po, may request na tayo dumayo muli as we sing Keep on the Firing Line. If you win the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If the devil is fighting, it is no disgrace. Cowards in the service will not find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight. Be brave.
solid will, never run or ever lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldiers he can try. Keep on the firing line. If you wear a crown, then bear that cross you must. Keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Oh, fight, be brave against all evil. Never run or ever lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, Father, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we must help to win, leading them to Jesus from the paths of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run or ever lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Please sit, Mama. Thank you. Amen. Salamat po sa ating lahat. No? And this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting bahagi ng ating pagsamba, ang pakikinig po ng salita ng Panginoon. So, tayo po ay magbigay ng ating puso at isipan sa pakikinig. Tawagin po natin ang ating mahal na bishop for the preaching of the Word of God. Okay, good morning po sa inyong lahat. Naka-hook na ba yung Living Water? So, sa mga kapatiran po sa Living Water, good morning po sa inyong lahat. Miss ko na po kayo, pero thank you po for understanding me. Yung mga kapatiran po natin sa Japan, so praise the Lord. Yung ilan po sa kanila, naka-hook na rin po sa atin. So, good morning. Sobrang miss na miss ko na kayo. And just continue to pray that the Lord will help me and strengthen me para patuloy po akong makaganap sa kalooban niya po para sa akin. So again, sa mga kapatiran natin sa Japan at sa Santa Mesa, ang Panginoon na po ang bahalang magpala sa atin sa kabila ng ganitong sitwasyon po natin. So this morning, ang isang bagay lang po na gusto kong hilingin, specifically, particularly sa mga nagpe-pray, kasi medyo nakakaranas na rin po ako na tumataas po ang blood pressure ko. Okay? Sabi nga nila, tumataas ang high blood. Ano ho? So, medyo nakaranas na po ako ng 160/100. Hindi po normal sa akin yon. Okay? So, ang talagang normal sa akin is 120/80, 110/70, minsan yung overacting, ano po. So, yan ho yung medyo nararanasan ko. So, siguro, konting disiplina sa pagkain, konting bawas ng stress, ano po. So, yung pong mga alalahanin, wag alalahanin, at yung ilang mga bagay na talagang sitwasyon ay tatanggapin. So, yun po talaga. So, please continue to pray for me. And this morning, I believe, excited na po tayo sa message. Amen? So, Deuteronomy chapter 8 po ang ating mensahe. I would like to request everyone, whether nasa Japan kayo, nasa Santa Mesa kayo, o nasa bahay po kayo. Okay? So, buksan po natin ang Biblia natin, Deuteronomy chapter 8. Ayan, tayo po tayo. At kung nakita na po, allow me to read the whole chapter, and please try your best to understand as I read our text, sapagkat napakaganda po ng naisip parating ng mensahe ngayong umaga. Isang paalalang mahalaga, sapagkat naniniwala ako na magkakaisang puso tayo na kung meron dapat ginugusto ang mga Kristiyano, ito po ay ang mapasaya ang Diyos. Amen? Agree po ba kayo?
yun din po ba ang nasa heart nyo, yung gusto natin mapasaya ang Diyos? So, ang isang bagay na wag natin gawin, yung mapasama po natin ang loob niya o mapighati po natin siya. Okay, Deuteronomy chapter 8, beginning verse number 1, all the commandments which I commanded this day shall you observe to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord that man live. Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart, that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley, and vines and fig trees, and pomegranates, a land of oil, olive, and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, and where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is in this day. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. As nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Let me share with you this morning the message of the Lord I entitled, Do Not Grieve the Giver. Do not grieve the giver. Huwag po nating pasamain ang loob ng nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming amang banal, sa umagang ito, kami po'y nagbibigay ng mataas na parangal at paggalang sa iyo pong kabanal-banalang pangalan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang, lalo na po sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming isip, ang aming puso, ang buo po naming pagkatao, upang kami po'y makapakinig ng buong linaw at walang maging hadlang
sa pagpapala na sa amin po ay iyong inilaan. I pray, O Father, that you will continue to use me to encourage your people, to enlighten our minds, Heavenly Father. And please, Lord, through this message, dalin mo po kami sa realization. Nawa, amin pong maunawaan na talagang bilang mga Kristiyano, ang dapat takbo at tibok ng aming puso ay ang lagi kang pasayahin sa aming buhay. To make you happy and to please you, Heavenly Father, sa lahat ng bagay, sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng lakad namin, Panginoon. I pray, O God, that you will again fill me your Holy Spirit, wisdom, and guide me, Lord, upang ang iyong mga anak na kung saan uhaw, gutom, sabik sa pagpapala ng iyong salita ay mabusog at mapalakas. Salamat po sa katapatan ng bawat isa at lalong salamat po sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Ang mga kapatiran po namin sa Japan, may you continue to bless them. May you continue to meet their spiritual needs, Heavenly Father. Alam ko po yung difficult situation, but I know that your power is unlimited. Lord, ang aming pong mga kapatiran sa Santa Mesa, salamat po sapagkat patuloy mong pinalalago ang gawain. Patunay na ito po'y nakasalalay sa iyo at hindi sa tao. Thank you for their heart, O God. Thank you even for their understanding. Lord, I pray that you will continue to bless the ministry in Santa Mesa. Mula po sa resident pastor, sa kabuuan po ng aming pong mga kapatiran at ng gawain, may you continue to exalt your name, Heavenly Father, and help us to grow more in the Lord. Ganun din po ang Victory Fundamental Baptist Church. I pray that you will work in our midst, Heavenly Father, especially as we listen to your words, as we listen to your message. Again, I would like to commit myself to you. Help me, Lord. I am very limited. I am weak, but I praise you because you are strong. Praise you, Heavenly Father, because you are already proven. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, amen. Amen. Okay, you may now be seated. Sino po sa atin ang hindi po sasang-ayon na ang Diyos mula pa ng pasimula ay napakatapat na Diyos? God is ever faithful. He is always true to His promises. And in our text this morning, ito po ay ang patungkol sa naging pangungusap ng Diyos sa kanyang bayan, particularly sa mga Israelita. At alam po natin ang kasaysayan ng Israelites. Mula sa malupit na pang-aalipin ng Egypt, sa panguna po ni Pharaoh, they experienced so many worst experiences in their lives, mga kapatid. Hindi biro po ang kanilang mga naranasan. Kung paanong sila po'y minaltrato, kung paanong sila po'y binusabos, kung paanong sila po'y inalipin, kung paanong sila po'y sinaktan, kung paanong sila po'y pinahirapan. At alam po natin na ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kagilagilalas na gawa upang ma-realize ng Israelites na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay. What I mean to say, the Lord freed them. Ang Diyos, pinalaya po sila. And this is actually good for the believers to realize that we experience almost the same thing. Na tayo po'y nandito sa malupit na mundo, sa pangunguna po ni Satanas, na inalipin po tayo, nasunod-sunuran po tayo, dinala tayo sa kasamaan, tayo po ay pinagmalupitan, but praise God, iniligtas niya tayo. Amen? Praise God, He saved us. Are you happy na ikaw ay Kristiyano? Diba? So, hindi po ito pitik ng kamay. Ang pagiging Kristiyano natin ay meron pong naging matinding halaga. And the good thing in this message, dadalin tayo nito sa realization na kung saan, kung gaano katotoo na sa buhay ng Israelites, sila po ay talagang pinagpakitaan ng Diyos, pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang kadakilaan. Sa usapang biyaya, naging mabiyaya ang Panginoon sa kanila.
Sa usapang pagpapala, naging mapagpala ang Panginoon sa kanila. Sa usapang proteksyon, pinrotektahan po sila. Sa usapang provision. What I would like all of you to realize, mga kapatid, being a believer, na ang Diyos ay subok sa usapang kapangyarihan, na ang Diyos ay subok sa usapang provision, na ang Diyos ay subok sa usapang proteksyon. Every day in our lives, mga kapatid, God is always providing for us and God is always protecting us. Amen? Ganyang kadakila ang Panginoon. And then, try to evaluate. Saan ka dinampot ng Diyos? Saan tayo kinuha ng Panginoon? Sino tayo at ano tayo? But praise God, ngayon, nai-enjoy natin ang buhay sapagkat alam natin na ang Diyos ang kasama natin. Amen? At ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. And we experience that sa buhay po natin. I believe the same sa naranasan ko po. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin hindi makakatanggi sa katotohanan that God is very obvious sa ating everyday needs, how God is providing, mga kapatid, how God is working, kung paano siya gumagawa sa bawat isa sa atin. Now, binasa ko po ang buong chapter para ma-feel natin yung puso ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pangungusap sa kanyang bayan. Ito po'y damdamin ng Diyos sa kanila. Mensaheng ipinarating ng Panginoon sa kanila. At para sa akin po, ito'y mensahe ng paalala. Para sa akin po, ito'y mensahe ng babala. Para sa akin po, ito'y mensahe ng pagtuturo. It is good na sa buhay natin to be reminded, to be rebuked, mga kapatid. And at the same time, mas maganda po na sa buhay po natin, makita po ang ating pong understanding doon sa kung ano po ang ipinararating ng Panginoon sa atin. Meron pong isang kanta na talagang kung tutuusin po, pwedeng ito lagi ang kanta natin dapat bilang mga Kristiyano araw-araw sa buhay natin. Count your blessings. Name them one by one. And you will be singing as the days go by. Alam nyo kung bakit ito nakakapasok ang lungkot? Alam nyo po kung bakit nakapapasok ang negatibong kaisipan? Bumibitiw tayo sa pagtingin sa araw-araw na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. If we will just learn in our lives to always consider the goodness of God, the grace of God, the greatness of God, everything, sa kabutihan po ng Panginoon sa atin, ang titiyakin ko po, mga kapatid, walang magiging puwang ang kalungkutan. Amen? Hindi ka mabubuhay sa negatibong kaisipan. Just try to imagine, sabi ng Panginoon sa kanila, kung tutuusin, pinakain ko kayo. Amen? Pinakain ko kayo. Ang ibig sabihin lang nito, pinrovide ko ang pangangailangan nyo. Sa naging paglalakbay, iningatan ko kayo. Itinawid ko kayo. Ang ibig sabihin, Kristiyano, ito'y paalala ng Diyos na nagdadala sa babala ng Diyos. Teka, baka sa lahat ng mga naranasan mo, baka sa lahat ng kapahayagan, ng kabutihan ko, magkaroon pa ng pagkakataon na makalimutan mo ako. Mga kapatid, do not grieve the giver. Tingnan niyo po yung sabi ng last two verses. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. Huwag niyo pong i-take na magaang ang sinabi ng Panginoon. Huwag po nating itratong mababaw ang palo at parusa ng Panginoon. So it is good to be reminded, folks, na ang Diyos natin ay Diyos na namamalo kung kinakailangan. In fact, mga kapatid, many times sa buhay po ng Israelites, na-experience po nila yan. At alam ko, kung magpapakatotoo tayo, bilang mga totoong anak ng Diyos, nararanasan din po natin sa buhay natin na may mga pagkakataon na naandyan ang palo ng Diyos sa atin. And you know what?
Ang palo ng Diyos ay pagpapatibay na tayo po'y anak ng Diyos. Ang palo ng Diyos ay pagpapatibay na tayo po'y mahal ng Diyos. At ang palo po ay mensahe na gusto tayong ituwid ng Panginoon. Amen? Hindi negatibo ang dapat treatment natin sa palo. Pero wag naman puro palo ang hintay natin sa buhay natin. Mas maganda mga kapatid na tayo po ay sumunod, magpasakop sa Panginoon for us to enjoy yung kanyang blessing mga kapatid. Sapagkat sa pagsunod may pagpapala at sa pagsuway may pagpapalo. Hindi po ba? Yan po ang simpleng katotohanan na atin pong naiintindihan. It is wrong for you to expect na ibe-bless ka ng Panginoon if you are disobeying God in your life. Hindi po kailanman po pwedeng sirain ng Diyos ang disenyo. Mahirap naman yon na masuwayin ka na, pagpapalain ka pa. Mahirap naman yon na sumusuway ka na, ipababayaan ka pa ng Panginoon. Bilang siya po ay matuwid na Diyos, bilang siya po ay nagmamahal at nagmamalasakit, pag lumilihis tayo, medyo tumatapik ang Panginoon. Kaya kung atin pong bibigyang pagpapalaga ang mensaheng ito, una, wag mo nang hintayin ang hampas ng Panginoon. Kung maaari po, sa mensahe pa lang, mapaalalahanan na tayo. At kung sakali naman na nararanasan natin ang palo ng Panginoon, magbagong loob na tayo. Kumambyo na po tayo. Hindi tayo mananalo at hindi pa kinabang kung magmamatigas tayo. Ang aking gustong i-point out mga kapatid, if you realize na dito sa ating pong mensahe pinakinggan, meron tayong kakonfirmasyon that what you are experiencing right now ay ang palo ng Diyos, then ito po'y magandang pagkakataon para itama ang dapat itama sa kanyang harapan. Members, ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Ang gusto ng Diyos, maging masagana ang buhay natin. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy natin ang ating Christian life. That is the will of God. But listen, sa usapang relationship, hindi pwedeng one way. Ang relationship laging two-way. Hindi po pwedeng ikaw lang. Maganda na isaalang-alang mo rin ang kaisipan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang damdamin ng Panginoon. At ito ang isang napakalaking tulong ng mensahe because in our text, very clear, and I believe I can say it is obvious that God is expressing His heart to His people and telling them na wag nating gawin ang mga bagay nito. To forget the Lord, to forsake the Lord, diba? To fail the Lord. Huwag nating hayaan na sa buhay natin parang okay lang na atin siyang kinakalimutan. Okay lang na isinasa isang tabi natin siya at pinababayaan. At okay lang kahit na ipapatalo natin siya, mga kapatid. Sabi ko nga, ito ang isang dapat klaro sa akin bilang Kristiyano na ang Diyos, katulad ng kanyang punto, nung kausapin niya si Satanas, na ipinagmamalaki niya si Job, ang ibig sabihin, ang Diyos ay very confident na si Job, hindi siya ipatatalo sa laban. But how many Christians today, na kung ang Diyos nakasalalay sa kanila, talo. Linggo ngayon, Satan, linggo ngayon, tingnan mo yung mga anak ko na kahit gaano karami ang kabalahan sa mundo, pero ang mga anak ko, tingnan mo, priority nila na pupunta sila sa church. Gaano kaya karami ang Kristiyanong ipinanalo ang Diyos sa kanyang hamon kay Satanas? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Clear po ba sa atin ang punto ng mensahe? Huwag mong ipatalo ang Panginoon. Huwag mong i-forsake ang Panginoon. Huwag mong kakalimutan ang Panginoon. Hindi ba tayong tao, sometimes doon tayo namimintas ng isang tao na napakadaling makalimot sa mga ginawa mo sa Kanya?
Tayo nga po kung tutusin, ano lang ba nagawa natin sa kapwa natin? Pero nasasaktan tayo pagka binaliwala yun. Nasasaktan tayo pagka ang dali-daling kinakalimutan kung anong nagawa natin sa kanila. Listen to me. Mga kapatid, kung ang Diyos ang pag-uusapan, napakahirap makalimutan. Kung tutusin, mahirap makalimutan ng Diyos na araw-araw bago ang kanyang habag. Mga kapatid, napakahirap makalimutan ang Diyos na araw-araw napakamapagbiyaya, napakamapagpala, napakabuti, napakadakila. Mga kapatid, napakamahabagin. Paano nagagawa ng iba na nakakalimutan ang Diyos sa kanilang buhay? Paano nagagawa ng iba na pinoforsake ang Diyos sa kanilang buhay? At paano nangyayari na meron pong mga Kristiyano na parang baliwala sa kanila kahit mailagay nila sa tila talong kalagayan ng Diyos, mga kapatid? And what do you think God will feel? Sa palagay niyo po, nung mararamdaman ng Diyos, madali namang maintindihan yan. Anong nararamdaman mo pag kinakalimutan ka? Anong nararamdaman mo pag pinababayaan ka? Anong nararamdaman mo kapag ka binibugo ka? Mga kapatid, yun po ang malinaw na sagot. Nasasaktan ka, sumasama ang loob mo, at gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, halos walang pinag-iba na ang Diyos ay nalulungkot, ang Diyos sumasakit ang kalooban, ang Diyos sumasama ang loob sa mga Kristiyano na matapos ang lahat, kinakalimutan siya. Christians, don't grieve the giver. Kaya kami trabaho dahil sa giver. Kaya ka nakapag-aaral dahil sa giver. Kaya lumalago yung negosyo mo dahil sa giver. Tapos eto ka, pag nagpapasya ka, nakalimutan mong isaalang-alang yung nagbigay ng lahat ng meron ka. Sa mga lakad mo, sa desisyon mo, ang saya-saya mo, tuwang-tuwa ka, nag-e-enjoy ka, na hindi mo inisip na baka na-forsake mo yung giver mo. Ako minsan, kasi may mga pagkakataon po, for me to understand the heart of God, kahit tao tayo, minsan ikinukumpara ko. Alam nyo kung gaano ko ka-appreciative sa mga members. Alam nyo kung gaano ko ka-appreciative sa kahit simpleng bagay na ginagawa ng mga miyembro. Mga kapatid, mga minamahal, naiisip ko po, pag ako nagpupuyat, alang-alang sa gawain, ha? Marami po kasi sa FB na pupuyat, eh. Marami po kasi sa mga bagay na walang kabuluhan nagpupuyat. Pag ako po nagpupuyat para sa gawain, iniisip ko, ano kaya nararamdaman ng Diyos? Kasi yun ang motibo natin, eh. Gagawin natin ang bagay para sa kapurihan ng Diyos. Tama? Diba? To make sure that God is happy with what we are doing. Mga kapatid, God is more than willing to bless you. God is more than willing to bless our lives. So walang problema yan. Ganyan nakaprograma ang Diyos, pagpapalain niya tayo. Pero kailangan niya maglagay ng kondisyon. Pero ang problema, sino ba naman ang tao na matapos pasamain ng loob niya, pagpapalain pa rin niya? Mga kapatid, ang Diyos ang naglatag nito sa atin. Sa kanyang pakikipag-ugnay sa kanyang bayan. Diba? So ito po ang ilang mga bagay. So niliwanag natin, we should not forget the Lord, we should not forsake the Lord, and we should not fail the Lord. Pero in our message this morning, gusto kong sabihin that if you really want to please God sa buhay po natin, ang ating pong challenge, ang mensahe natin, do not grieve the giver. Number one, ang ating pong bantayan, guard our faith. Yes. Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. So ano po ba ang kabaliktaran nun? Kung hindi mo siya napiplease, automatically, nagigrieve mo siya. Kung di mo siya napapasaya, tiyak, napapalungkot mo siya. Kung di mo siya napapasaya, napapasama mo ang loob niya. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong maramdaman po ninyo ang Hebrews chapter 11, verse number 6. Ang napakagandang bagay po na po pwede nating maging dahilan para maintindihan natin na nagigrieve ang Panginoon kapag wala yung pananampalataya. Ang sabi po, but without faith.
It is impossible. And the idea of that statement, it is impossible, it means to say, you can never please God. Hindi mo siya mapapasaya kapag wala ang pananampalataya. Sino ba naman, mga kapatid, ang matutuwa sa ganitong naging takbo at kaisipan ng mga Israelites na sa nakahabang panahon, sa napakaraming manifestation ng kanyang power, kung paano niya pinatunayan ang lahat ng kanyang ginawa, ng kanyang magagawa, ang kanyang kayang gawin. Pero, alam niyo po, majority of them, nabuhay pa rin sa pag-aalinlangan. Kung kayo po'y magiging particular, bakit hindi nakapasok sa promised land ang majority po ng Israelites? Ano ang lumabas na problema? Hebrews chapter 3, mga kapatid. Now we see na hindi sila nakapasok because of unbelief. Mga kapatid, mga minamahal, are you listening? How is our faith? Kamusta po ang ating pananampalataya? Matutuwa ba ang Diyos sa isang Kristiyano na iniligtas siya ng Panginoon mula sa kapahamakan? Binago ang kanyang buhay. Yung kakainin lang niya, hindi kayang ipagkatiwala sa Diyos. Yung provision para sa pangangailangan, hindi kayang ipagkatiwala sa Diyos. Don't grieve the giver. God is more than willing to supply all our needs. We just need to obey. Just observe to do kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang faith ang isa sa idiniin ng Bible na magpapasaya sa Diyos. Kahit sa New Testament, how many times na binigyan po ng emphasis ang tuwa ng Panginoon sa mga nagpakita ng matinding pananampalataya sa Kanya. Diba? Blind Bartimaeus. Yung babae po na for 12 years inaagasan ng dugo. Yung pong mga ang talagang kalagayan nila, humanly speaking, hopeless and helpless, but because of Christ, nagtiwala po sila, mga kapatid. At dahil sa tuwa ng Panginoon, ang Diyos ay gumawa ng himala. Mga kapatid, mga minamahal, what I would like all of you to see, ang promised land po ay dinisenyo ng Diyos para sa Israelite. Nakikinig kayo, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo na ang blessing idinisenyo ng Diyos para sa atin? Niligtas ba tayo ng Diyos para gipitin? Niligtas ba tayo ng Diyos para pahirapan? Niligtas po ba tayo ng Diyos para pabayaan? Mga kapatid, maliwanag na ang kakibat ng pagliligtas ng Panginoon sa atin ay ang i-enjoy natin ang kanyang pagpapala. Amen? Pero wag natin pong pighatiin. Wag nating palungkutin. Wag nating pasamain ang loob ng Panginoon dahil sa hindi natin nabantayan ang ating pananampalataya. Don't grieve the giver. Number 1, guard your faith. Kanino ka mas nagtitiwala? Saan ka mas nagtitiwala? Mga kapatid, mga minamahal, ang mga Israelites tuwang-tuwa sa mga ginagawa ng Panginoon. Pero ang hindi nila alam, sa lahat ng ginawa ng Panginoon, ang Diyos naman, bumibigat ang kalooban, sumasama ang kalooban, nalulungkot siya na sa lahat ng mga pinatunayan niya, sa lahat ng mga binigay niya, sa lahat ng makapangyarihang kilos niya, dumarating pa rin sa punto na pinag-aalinlanganan siya. Mga kapatid, guard your faith. Second, your fear. Diba? Alam niyo po ba na ang sabi ng Panginoon, ang isa sa nagbibigay kaluguran sa Kanya ay ang takot natin sa Kanya? Kasi may mga pagkakataon na ang takot natin nasa ibang bagay. Meron nga po, mga kapatid, matatakot na umabsent sa work, pero hindi matatakot umabsent sa church. Matatakot umabsent sa school, pero hindi matatakot umabsent sa church. Matatakot na hindi magawa yung ipinagagawa ng tao, pero walang takot na hindi ginagawa yung pinagagawa ng Diyos. A very practical message, mga kapatid, na dapat mag-remind sa atin. Tanong ko sa iyo, may takot ka pa ba sa Diyos? Why easily you're forgetting Him?
Why easily you are forsaking Him? Parang baliwala sa iyo if you will fail Him. Yung takot na ito, mga kapatid, alam natin yan, reverential yan. Ito po'y bunga ng napakataas na galang, tingin at pagtanaw mo sa Diyos. Mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos, hindi lang basta Christian, kundi God-fearing Christian. Amen? Mga Kristiyanong may takot sa Kanya. Mga Kristiyano na kung saan, katulad po nung example po ni Job, at iyan ang eksaktong sinabi po niya sa kanyang bayan. And that is the reason why, kung bakit po si Joshua, nung dumating doon sa time, na nakikita niya, that it seems the people are tentative, parang nagdo-double mind po sila, parang hindi sila all out. So, what Joshua did, he talked to the people, and he expressed his heart to them, at sinabi niya, kung para sa inyo masama ang maglingkod sa Diyos, basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. And then, nandito yung mga tao, kami rin, maglilingkod rin kami sa Panginoon. Eh, sabi niya, now therefore fear Him and serve Him in sincerity and in truth. Tanong mo sa sarili mo, may takot ka pa ba sa Diyos? Hindi mo na inihuhulog sa tray yung dapat para sa Diyos. Ginagalaw mo na yung para sa Diyos, pero parang wala lang sa'yo. Gaano katagal na pinagpapala ka ng Diyos? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin faithful. Hindi ka natatakot na ang Diyos na mamalo? Hindi ka natatakot na ang Diyos nagpaparusa? Mga kapatid, mga minamahal, matakot tayo sa Diyos. Do not grieve the giver. Nagigrib siya kapag wala kang pananampalataya sa Kanya. Nagigrib siya pagka pinag-aalinlanganan mo siya. At nagigrib ang Panginoon pag nakikita niya na tila wala ka ng takot sa Kanya. Ang sarap balikan ng Kristyanismo noong unang panahon. At harapin natin ang totoo. Nakakalungkot makita ang Kristyanismo sa panahon natin ngayon. Manifestations ng panganib ng mga huling panahon na hindi nyo mararamdaman ang takot ng tao sa Diyos. Mga kapatid, alam nyo yung takot na ito ang magiging dahilan para hindi mo pabayaan ang pagtitipon. Yung takot na ito ang magiging dahilan para ibigay mo kung ano yung dapat ibigay mo sa Panginoon. Yung takot na ito ang magiging dahilan para hindi mo siya paglingkuran mo siya dahil may takot ka sa Panginoon. Mga kapatid, yung takot na ito ang magdadala sa iyo doon sa hakbang na gagawin mo kung ano ang gusto niya. Kaya ka susunod kasi may takot ka sa Kanya. Pero yung takot na ito, ang ibig sabihin, mataas ang pagtingin mo sa Kanya. Amen? Alam mo at kilala mo kung sino ang Diyos. Kaya sabi ko, ang daming bagay na pwedeng sabihin ng Panginoon. Pero nung kausapin niya si Satan, alam nyo, ang sabi niya kay Satan, hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth. Anong unang sinabi niya? One that feareth God and sheweth evil. Mga kapatid, guard your fear. Thirdly, guard your faithfulness. Guard your faithfulness. Bantayan mo yung katapatan mo. Ang ibig sabihin, maintain. Diba? Stay faithful. Remain faithful. Because God is faithful. Amen? Yun po yung magpapasaya sa Diyos eh. Yung katapatan natin. Yun po ang magbibigay ng saya sa Panginoon. Kapag po pinag-usapan natin ang ilan sa mga aklat sa Biblia, kung paano nag-express ng puso ang Diyos sa kanyang mga tao, makikita nyo na hindi ilang pagkakataon, napakaraming pagkakataon na ang Diyos ay naging very vocal sa kanila, na siya po'y nagigrieve sa kanila. Naalala nyo po, kung bibigyan pansin natin, sa lahat ng ginawa ng Panginoon,
yung manifestation ng kanyang power, dumating pa na meron pong mga nagdadalawang isip sa kanya. Meron pong mga nag-aalinlangan pa. Yung iba po gusto, bumalik na lang sila sa Egypt. Parang hindi na nila kayang pagtiwalaan na may tatawid sila ng Panginoon. Mga kapatid, tiyak na may tatawid tayo ng Panginoon. Amen? Tiyak po yan. Walang duda yan. Usapan lang ito ng pananampalataya mo. Usapan lang ito ng takot mo sa Kanya. Usapan lang ito ng pagtatapat mo sa Kanya. Hindi ka talaga makatatawid kung may problema ka sa tiwala sa Diyos. Hindi ka talaga makakatawid kung wala kang takot sa Diyos. At kung hindi ka magtatapat sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yun ang tinutungtungan. Just observe to do. Obey God in your life. Huwag mabago ang iyong pananaw. Ang susi para pagpalain, ang susi para pasaganahin. Ito po ay ang ating pong pagsunod. Yun ang key para ang Diyos i-bless po tayo. Pero mga kapatid, sa kabilang panig nito, lahat ng mga magulang, anong damdamin nyo pag sinusuway kayo ng anak ninyo? Ay, ako po, napaka-proud ko. Pinagmamagaling ko nga eh. Alam mo, yung anak ko, sa 7 inutos ko dyan, 8 ang sinuway. Meron ba kayong ganung anak? Mga kapatid, I am very sure na ang simple at ang praktikal na ilustrasyon na ito ang magbibigay sa inyo ng malinaw na mensahe na sa buhay natin, gaano kadalas nating sinusuway ang Diyos? Ngayon, kung baliwala sa iyo, kahit sinusuway mo ang Diyos, tinitiyak ko sa iyo, isa ka sa nagpapasama ng loob ng Diyos. I am very sure that God is not happy having children na talagang disobedient, mga kapatid. Who are disobedient and not observing kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, ang Diyos, siya ang greatest giver. Okay lang, kung hindi kayo sang-ayon, okay lang. Diba? He is the greatest giver. Amen? Para kayo mga tulala eh. Kahit nga yung mga hindi umaamin hindi pa rin kayang pasinungalingan, na giver talaga ang Panginoon eh. Amen? Now, Him being the greatest giver, tanong ko sa inyo, ano deserve niya? Kalimutan mo? Pabayaan mo? Biguin mo? Hindi po yun ang deserve ng Panginoon. Ang deserve ng greatest giver ay ang pagtiwalaan mo. Igalang mo, kilalanin mo, katakutan mo, at pagtapatan mo. Amen? Yun po ang deserve niya. Yung pagtatapat. At alam niyo po ba, katibayan na masaya ang Diyos sa faithfulness? Alam mo ang sabi niya, a faithful man shall abound with blessing. Kumbaga, sa pagbibigay ng Diyos, ito yung lalong nagbibigay ng gana sa Kanya para lalo kang bigyan, para lalo kang pagpalain. Kaya nga ang sabi po, ako particular doon sa kung ano ang ginamit po ng talata. Ang sabi po, a faithful man, hindi lang shall be blessed. Ang sabi, shall abound with blessing. Kaya pag nakakakita kayo ng mga nagtatapat at pinagpapala ng Panginoon, imbis na mainggit kayo, mahamon tayo. Amen? Hindi yung maging negatibo tayo. Ang kasaganahan na bunga ng katapatan ay hamon na dapat tanggapin natin. Well, totoo talaga sa Kanya. Na dahil alam ko kung gaano siya nagtatapat. Kaya mga kapatid, ako po, in my life, hindi ko sinasabing tapat ako. Pero ang sinasabi ko po, I am trying my best to serve my God faithfully in my life. And you know what? Yun ang kumpiyansa ko. Kasi maraming bagay sa buhay namin na pag inisip ko, yung typical na isip ko, hindi namin maa-achieve, hindi kami magkakaroon. But I'm telling you, gusto ko maging transparent. I would like all of you to know that I considered myself so much blessed, mga kapatid. And I, as I evaluate, talagang ang susi, maglingkod ka at magtapat ka sa Diyos. Opo. Minsan isipin natin, baka kaya hindi tayo basta makaraos, baka mamaya kaya hirap na hirap at bigat na bigat tayo sa buhay, baka una,
pinag-aalilakanan mo ang Diyos. Ikalawa, baka wala kang takot sa Kanya. Pangatlo, baka hindi ka nagtatapat. Ito naman ay akin lang pong suggestion na baka pwedeng suriin mo, baka pwedeng i-evaluate mo. Kasi ang Diyos, ang isa sa makikita nating katangian niya, giver siya mga kapatid, giver. Hindi niya para ipagkait ang mabuti para sa Kanyang anak. Hindi po ba, kahit sa New Testament, kahit sa pagtuturo niya, ang sabi nga niya, yung magulang sa lupa, iniisip ko anong mabuti para sa kanyang anak. Ako pa kayang ama niyo sa langit. Ibig sabihin, God is more than willing to provide our needs. God is more than willing to bless us. But listen, dapat muna nating makita yung point of consideration that if you really want to enjoy God being the giver, to bless us mga kapatid, we need to obey. Have faith in Him. Matakot ka sa Kanya at magtapat ka. Amen? Yun ang magandang marinig. Yung kasang-ayon tayo ng katotohanan ng mensahe. Paalala po, huwag niyong iisiping aangat ang buhay natin, sasaya ang buhay natin, kung hindi po natin bibigyang pansin ang message na ito. Please, don't grieve the giver. Doon sa panahon ni Prophet Malakay, nag-grieve siya eh. Di ba? Ang sabi niya, a son, Malakay 1:6, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Doon sa panahon ni Prophet Haggai, nag-grieve ang Panginoon. Why? Kasi nagsisikap kayo, sobra-sobra, todo-todo ang pag-aasikaso nyo para sa inyong sariling bahay, para sa inyong sariling buhay, pero ang bahay ng Panginoon, pinabayaan yung wasak. Now, therefore, saith the Lord of hosts, consider your ways. Nag-grieve ang Panginoon. So, kanya-kanyang evaluation po tayo. Kanya-kanyang pagtatapat sa sarili po tayo. Saan mo mailalagay ang sarili mo? Mga kapatid, eto pa. Ang danger pa, ang akala kasi ng iba, pagka marami sila ng maraming bagay, yun po ang pinagpala. Mga kapatid, alam niyo po, to reach the level of contentment and satisfaction in your life, yan ang tunay na pagpapala. Kasi kahit ang dami-dami mo na, kung talagang laging ang pakiramdam mo kulang at kulang pa, ibig sabihin yan, hindi ka talaga pinagpala. Kasi pag blessing ng Panginoon ang pinag-usapan, okay, Lina's favorite eh. Lina's favorite. The blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Kung blessing talaga ng Diyos yan, hindi dapat yan ang dahilan kung bakit magulo pamilya mo. Kung blessing talaga ng Panginoon yan, dapat ine-enjoy mo. Kung blessing talaga ng Panginoon yan, dapat nagpabuti sa iyo. Kung blessing talaga ng Panginoon yan, dapat nagpahigpit ng yakap mo sa Diyos. Kung talagang blessing ng Panginoon sa iyo yan, dapat naglapit sa iyo sa Kanya at hindi yung naglayo sa iyo. Na yan ang dahilan ba't di ka makadalo. Na yan ang dahilan kung bakit may naging kaagaw ang Diyos sa buhay mo. Hindi blessing yan. Bigay ni Satanas sa iyo yan upang ilayo ka sa Diyos. Kaya sabi niya, eto proven. Lahat ng meron kayo, binigay ko sa inyo yan. Diba? I have fed you with manna. Talagang nag-provide ang Panginoon. Kumbaga, ako'y nag-provide para sa inyo, pinrotektahan ko kayo, at lahat ng meron kayo, hindi po siya nang hinayang na yan ay binigay ko sa inyo. Ang iingatan nyo lang, yung makalimot kayo sa Diyos. Ang iingatan nyo lang, yung pabayaan nyo at isa-isang tabi nyo ang Diyos sa buhay nyo. Ang pababayaan, ang dapat lang pagbabantayan natin ay ang biguin natin ng Diyos sa ating buhay. At heto pang matindi, yung darating ka sa kaisipan, na dahil ang pakiramdam mo, maganda na trabaho mo ngayon, na ang pakiramdam mo, nabibili mo na ang pagkain gusto mo, okay, nakakabili ka ng mga gamit na gusto mo, mag-ingat. Baka mamaya dumating ka sa kaisipan na talagang kaya ka meron ng mga bagay na yan ay dahil sa iyong sarili at nakalimutan mo na yan ay dahil sa dakilang giver. At yan ay ang Panginoon. Amen? Don't grieve the giver. Mga kapatid, do not forget Him. Do not forsake Him. And do not fail Him. Don't grieve the giver. Guard your faith. Guard your fear. And guard your faithfulness. Huwag natin lulukoyin sarili natin, ha?
Huwag tayong darating doon sa punto na maghihintay ka na pagpalain ng Diyos ang buhay mo, absent ka ng absent, unfaithful ka, wala kang takot sa Kanya, pinag-aalinlanganan mo siya. Huwag na huwag kayong mag-expect kung ganun ang takbo. Bakit? Sapagkat diretsahan, sasabihin ko sa inyo, nagigrip ang Panginoon. Pag nagdududa ka sa Kanya, pag nag-aalinlangan ka sa Kanya, nagigrip ang Panginoon. Pagka wala kang habas na gumagawa ng kasamaan at wala kang takot sa Kanya, at nagigrip ang Panginoon na hindi ka nagtatapat sa Kanya. Nawa, ngayong umagang ito'y maging eye-opener sa bawat isa sa atin. Kasi baka medyo napipikit na po tayo. Baka medyo nalilibang na po tayo. Baka medyo nakakalimot na po tayo. At umaasa po ako na seseryosohin niyo po ang mensahe. Isang napakahalagang paalala. Kung merong hindi mo dapat pasasamain ang loob. Yan po una sa lahat ay ang Diyos. Don't grieve the giver. Huwag nating pasamain ang loob ng mapagpalang Diyos sa ating mga buhay. Nakikita ko na kapag napapasaya natin ang Diyos, ang tiyak, pagpapalain ng Diyos ang ating mga buhay. Saan tayo dapat dali ng mensaheng ito? Pagka kumakain ka ng mana, dapat nagpapaalala yan sa iyo sa Diyos. Hindi yung kung kailan ka nagkaroon, nakalimutan mo siya. Dapat yung lahat ng meron ka, tagapagpaalala sa iyo yan sa giver. All of the things that you have, all of the things that you're enjoying, all of the things na talagang masasabi nating tinanggap mo, dapat hindi nagpapalimot sa iyo yan sa Diyos. Dapat nagpapaalala yan sa Diyos. Mga kapatid, dapat hindi yan magdadala sa kalagayan na pababayaan mo ang Diyos at bibiguin mo ang Diyos. Dapat ang lahat ng blessing na yan, ang lahat ng tinatanggap mo, ang lahat ng nararanasan mo sa Diyos, dapat laging magpaalala sa iyo sa Diyos. Dapat lalong magpahigpit ng yakap mo sa Diyos. Dapat lalong magdala sa iyo sa pagtatapat mo sa Diyos. Amen? Do not grieve the giver. Guard your faith, guard your fear, and guard your faithfulness. Tumayo po tayong lahat. Tutugtog po, mga kapatid, sa himig ng paanyaya. Wala na pong paligoy-ligoy pa. The message is straightforward. The Word of God is very clear. Kung di ka na nababagabag, nalulungkot ako para sa iyo. Kung hindi ka na nababagabag, na napapabayaan mo, nakakalimutan mo at binibigo mo ang Diyos, pinagpapalit mo ang Diyos sa buhay mo, nalulungkot ako para sa iyo. Pero ang mas malala, tinitiyak ko na nag-grieve ang Panginoon. Why not this morning? Magsisi tayo. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Maybe unintentional na nangyari sa buhay mo ito. Na ngayon marami nang nauuna sa Kanya. Na ngayon napakarami ng kapalit ng Diyos sa buhay mo. Sadya kung binasa yung buong chapter, para sa pagbasa pa lang, nakuha nyo na yung mensahe ng Panginoon. Nilinaw po niya, mga kapatid. Ang sabi niya, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods. Gaano na karami ang kaagaw ng Diyos sa buhay mo? Gaano na karami ang kumukuha ng panahon mo higit sa Diyos? Now is the time for us to come to God and ask for His forgiveness. Thank you for opening my mind, Lord. Thank you for this rebuke. I need this rebuke, Lord. Forgive me, Lord. I'm very sorry. And thank you for enlightening my mind this morning. Lord, you know that I do not want to grieve you. But thank you for this message. What a realization.
Paano siyang hindi magigrieve kung nagdududa ka sa Kanya at pinag-aalinlanganan mo siya? Paano siya hindi magigrieve kung wala ka ng takot sa Kanya? Paano siya hindi magigrieve kung hindi ka nagtatapat sa Kanya? Living Water, Baptist Church, Santa Mesa, Living Water Baptist Mission, Japan, Victory Fundamental Baptist Church, members, listeners, napakahalaga na dumating tayo doon sa point na sa pakikinig natin ng mensaheng ito, maging particular tayo na kung meron tayong hindi dapat gawin sa buhay natin, ay ang pasakitin natin at pasamain natin ang kalooban ng Diyos na nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Don't grieve the giver. Gracious, loving Father, thank you so much for talking to us. Thank you so much for reminding us. Thank you for rebuking us. Lord, forgive us. Nawa ito po'y maging revival para sa amin. At doon po sa mga may pagmamatuwid sa sarili, na ang tingin sila po'y ganap at lubos sa kabila ng kung tutuusin sa hindi iilang pagkakataon, napapabayaan ka namin, Lord, give them sensitivity, an honest heart, Lord. We are here today, Lord, humbling ourselves before you, asking for your forgiveness. Sorry, Lord, for grieving you so many times. Forgive us. Forgive us. Kaawaan mo kami, Panginoon. And give us another chance. Bigyan mo kami ng pagkakataon na maituwid po namin ang dapat maituwid sa aming buhay. At bigyan mo kami ng biyaya at lakas upang ito po'y aming maggawa. Napakaliwanag po ng mensahe. Ang paalala ng mensahe at ang babala ng mensaheng ito. Talagang hindi matuwid. Nakalimutan namin ang siyang dahilan kung bakit meron kami ng mga bagay na ini-enjoy namin sa buhay namin. Forgive us, Lord. Forgive us. At huwag kami maghintay na dumating doon sa punto na papaluin mo pa kami bago matauhan, Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. Nawa mapagtibay ang pananampalataya namin sa iyo, ang takot namin sa iyo, at ang pagtatapat namin sa iyo, Panginoon. Nawa ito lagi namin mabantayan. Our faith, our fear, and our faithfulness to you. Thank you so much, Heavenly Father. And I pray that this message will create great impact, not just in our lives, but in our church, Heavenly Father. To your church, O God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Bishop, sa mapagbalang mensahe. Our blessed, mga kapatid, this morning. Yan, amen. Huwag po natin kalimutan na pasalamatan ng ating mahal na Bishop. Kamayan po natin siya mamaya. And for our closing and offering song. Okay, so this time, tayo naman po ang magbibigay sa Panginoon. No? Pero bago po yan, batiin po muna natin ang happy tama ba, first wedding anniversary po ni Pastor John at saka ni Ma'am Den. Ayan po. Sige nga, tugtugan po natin, happy anniversary to you. Okay, nasa si Pastor John. Pastor John, punta naman kayo dito, Ma'am Den. Punta kayo sa Kalapan para... Tama, first year, di ba? First year po. Oo. Ayan, tawagin po natin si Pastor John tsaka si Ma'am Den. Ang ating pong mga napaka-faithful na manggagawa po, no, mission pastor po sa Living Water Paranaque, Baptist Mission Paranaque. Sige po, Ma'am Den, punta po kayo dito. Ayan. Lakasan po natin ating pong pag-awit. Kiss agad, mamaya-maya. Okay, awitin po natin happy anniversary. Ready,
Sing! Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, we love you. Happy anniversary to you. Okay, Pastor John, may gusto ka ba sabihin kay Ma'am Dende? At una, salamat po sa Panginoon. Salamat sa unang taon. Ayan. So, salamat din po. At patuloy ko pong mamahalin si Den. Thank you po, Bishop. Thank you po. Amen. Ay po, salamat po. Happy anniversary. At sana po tayo po ay nahamon sa mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Nahamon po ba tayo? And this time, it's time for us to apply naman po yung mensahe. Tandaan po natin, ang ganda ng mensahe po natin po, mahal na Bishop, no? Kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, tulad ng lagi niya sinasabi, give God the reasons to bless you, no? Huwag nating i-grieve ang Panginoon. Kaya this time, tayo po tayong lahat, tayo po ay dadako po sa ating pong pagbibigayan. Tayo po dadako po sa ating tithes and offering. But before that, let me read to you, sinasabi po sa Bible from the book of 1 Chronicles chapter 29 verses 12 to 14. Both riches, honor come up in thine hand is power and might. And in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thee thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming Panginoon sa pagpapala niyo po sa amin, Panginoon, sa araw-araw na aming pong buhay, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa napakinggan po naming preaching, Panginoon, ni Tatay Bishop, Panginoon. At ngayon naman po, Panginoon, na dadako po kami, Panginoon, sa aming pong tithes and offering, Panginoon. I pray, Panginoon, na pakilinisan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang maging katanggap, Panginoon, ang aming pong paghandog, Panginoon. Panginoon, bless our heart, Panginoon. Ay, turuan niyo po kami, Panginoon, magkaroon ng puso mapagbigat. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. Cannot come before righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm willing to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Thank you, Brother Joven Kurt. And this time, tapos na po tayo sa ating pong gawain. Pero gusto ko lang po ipaalala po na after po ng service po natin, ay meron po tayong ladies, meron po sila, no? Hindi pala ako kasama doon. Meron pong ladies fellowship, okay? So sa lahat po ng mga ladies na gusto pong sumali po dito, welcome po kayo dun po sa fellowship po na ito. Kaya i-grab natin yung opportunity na magpalakasan po tayo sa isa't isa, no? At yung men's fellowship, meron naman po dun po sa taas, no? Hindi po sa langit, no? Dun lang po sa taas na floor po natin, no? So yung alam niyo po kung bakit dito po ang ladies sa baba, mga members? Kasi kailangan po nilang magpasakop doon sa nakatataas sa kanila. Okay, so ang ladies po dito sa baba, ang mga men naman po, doon naman po sa taas. So, sali po tayo dyan para ma-enjoy po natin po yung fellowship po dito po sa church. And then po, we are inviting everybody po, no? Mamaya po, hindi po gawain lang po ito ng young people. Ang ating pong gospel hour, doon na rin po yan. So, we are inviting everyone, no, na sumali po
umattend po mamaya po sa CYA Big Night na magsisimula po mamaya pong 3 p.m. So, yung culmination po ng lahat ng activities ng youth for the past 2 months, mamaya po sila a-awardan, pero ang importante po doon, makakapakinig din po tayo ng mensahe ng Panginoon na gagamitin po mamaya po ang ating pong evangelist Jennifer Aguilar. Kaya mamaya po, attend po tayo, big night for everybody po yan, 3 p.m. po yan. No? Okay po, tayo po tayo lahat, let's all stand. Wala po tayong choir practice, okay? But please continue to pray for our Pastor Jabez at sa lahat po ng nagpe-prepare po para sa upcoming po na conferences, series of conferences. Sa July 6, kasama po natin si Evangelist Seth Johnson, no? Kaya ipag-pray natin yung mga American partners po natin, yung mga pastor at lahat ng activities for that week. Sige po, tayo po ay manalangin po, yuko po tayo, pikit po tayong lahat. And let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Thank you, Lord, for our Tatay Bishop, for our Bishop Freddy De Vega, who preached nothing but your pure words, O God. Napakaganda, Panginoon, napakasarap isipin na meron kaming Diyos sa papagpala, na ang kagustuhan mo, Panginoon, sa aming mga buhay ay talaga kami po ay sumagana po sa inyong mga pagpapala. Ngunit, Panginoon, pagpapalaan nyo kami sa kondisyon na, Panginoon, kami po'y susunod sa inyo. Kaya, Panginoon, dapat po ay amin pong laging ma-check sa aming sarili kung nag-grieve po ba namin kayo, kung napapalungkot po ba namin kayo, kamusta po yung aming takot, yung aming pong katapatan, yung aming pong pananampalataya. Nawa, Panginoon, itong mensahe po na ito, galing po sa inyong salita, na nanggaling din po, Panginoon, o pinreach po ng aming pong mahal na bishop, ay amin pong mai-apply po sa amin pong mga buhay at lalo pong lumago ang amin pong Christian life dahil po sa mensahe po na ito. Panginoon, ang lahat po na activities for the rest of the day, ang Ladies Fellowship, ang Men's Fellowship, Panginoon, ang CYA Big Night mamaya pong hapon, nawa po, Panginoon, ay pagpalain niyo po at lahat ng preparations ay maging successful po, Panginoon. Continue to provide for us, O God, at ingatan niyo po ang bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay madismiss po kami ngayong umaga na may ngiti sa aming mga labi at may pagmamahal po sa aming po mga puso. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin. We lift up your name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gabayan po tayo ng Panginoon at punta po tayo sa mga fellowships